Kukunin niyo ba si H2O? Guys, ito nga sabihin ko sa inyo, guys. Pero okay lang, gusto ni H2O dito, okay lang, tatanggapin ko siya, si H2O. Sabihin niyo. Apat naman. Malakas din naman si H2O eh. Malakas si H2O, guys. Putang ina. Parang siya lang yung nakikitaan ko na ano, parang seryoso sa ginagawa niya. Basta yun, siya yung nakafocus eh. Siya lang yung parang nakafocus dun sa team niya. Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung totoo nga ba na kukunin ng execration si H2O. Mapapalitan na nga ba si Hate? Ano kaya ang dahilan kung bakit nalaglag ang execration sa semifinals? Sasagutin natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Nung nakaraan nga kapatid ay nalaglag nga ang team execration sa semifinals. Matapos lang naman sila matalo sa Smart Omega. Ngunit nakita naman natin doon ang magandang laro nga na ipinakita nila, lalong-lalo na nga si Chakno na isa nga sa nagpaganda talaga ng laban. Ngunit kinapos na naman nga ang team execration. Isa nga sa dahilan nito kung bakit kinulang ang team execration ay dahil kay Hate. Ayon nga kay Sapno ay nawala nga bahagya ang confidence ng batang ito. Hindi kagaya noong season 5, nagigil nga ito sa paglalaro. Siguro naman, hindi lamang si Sapno ang nakakapansin nun. Dahil kung solid supporters ka nga ng execration, alam mo na nawala nga yung dating Hate na nakita natin. Although may mga laban din sila na nangibabaw rin talaga si Hate sa paglalaro. Kumbaga kapatid, ngayong season nga ay hindi ganon ka-consistent yung funnel ng execration na si Hate. Mapapansin naman siguro natin ito nung una nating makita na hindi maganda ang ibang laro ni Hate, lalo na noong naglaban sila ng NXP Solid, na kahit nga nanalo sila ay naiyak pa ito dahil hindi nga yun naging sapat para sa kanya dahil nga sa ipinakita niya. Pero gayon pa man, mas marami namang malulupit na laban ang team execration na nangibabaw si Hate, tulad na lamang ng laban nga nila kahapon. Matapos lang naman nila ma-reverse comeback ang Onyx PH na una ngang nang asar sa kanila na nag-choke sila. Ginawa nga ito ni Dilar matapos matalo nila ang execration ng dalawang sunod. Ngunit ipinakita nga ng execration ang kanilang bagsik para nga mabaliktad yung serye na yon. At si Hate nga ang nanguna doon. Kaya naman, inaasar din nila ang Onyx PH matapos nila ito makambakan. Sa pagpapatuloy kapatid, naging usap-usapan nga ngayon ang mga posibilidad na lilipat na di umano si H2O sa ibang team. At isa nga sa gustong kumuha sa kanya ay ang execration. Kaya naman, sasagutin natin ang issue na yan. Matapos nga matalo ng execration sa semifinals ay agad-agad ngang nag-live itong si Sapno at kinamusta nga niya ang kanyang mga fans. Habang nagla-live nga siya ay nanood ng live niya si H2O at nagpapa-shoutout nga ito. Kaya pagka-shoutout niya kay H2O ay pinuri niya ang malupitang laro ni H2O sa NXP Solid. At sinabi pa nito na kaya raw bumuhat ni H2O ng 4. Puring-puringan ni Sapno si H2O sa mga oras na yon at hindi nga niya namalayan na nasa likod lang si Hate. Kapansin-pansin nga na matapos purihin ni Sapno si H2O ay agad-agad nga itong humiga at di kalaunay umalis na lamang ng kwarto na iyon. Playoffs eh. Sino si? Oy, shout kay H2O, putang ina. Saludo kay H2O, putang ina si H2O. Si H2O yung kayang bumuhat ng 4. Baka naman, dito naman yun, par.
Di kagil. Hindi, kahit hindi yung ka-team niya, pero kanya talagang bumuhat para si Magawa ng di ba? space. Di ba? Si Ace 2. Tangay na, kayang-kaya bumuhat. Putang ina si Ace 2 para promise. Putang ina si Bunso, kaya mga gat. Putang si Austin, may tamok agad eh, oh. Kaya mga gat ng 5. Aray. Kaya makalipas nga ang ilang minuto kapatid, ay hinanap nga siya ni Sapno at nakita nga siya nito sa kanilang gaming room. Doon nga ay nakita niya si Hate nakakatapos lamang umiyak. Marahil, na-realize nga nito ang mga pagkukulang niya sa team ng Execration. Dito nga ay kinonfort siya ni Sapno. Ang ano mo, kala ko gibis ka lang, puta ka. Tangin na, may kikausap ka na naman, ah. Tangin na, may comfort na naman sa'yo, ah. Teka na, kamusta ka ng mga viewers natin pa? Kamusta ka naman daw? Yes guys, namamagamot ako guys. Ba't namamagam mo? Oo. Dahil namamaga siya, guys. Umiyak si Hit kanina, eh. Siyempre, di ba? It's part of the game, guys. Okay lang yun. Trace up na yun. Sino kausap mo, Hit? Tawag na sa all, madami nang comfort. Wala na guys, nagulo na yung ano namin. Nagkagulo dito kanina guys eh. Birthday kasi ng tropa eh, tangay na kalat-kalat na naman dito. Ano mo muna daw yung ano, mata ni 8 guys, umiyak si 8 dito eh. Bakit tayo nag-season 8? Ayan, babawi naman daw eh. Okay lang yan. See guys, parang nararamdaman ko rin yan dati. Ganyan din ako dati. Gayon pa man kapatid, para sa akin, maganda pa rin naman ang ipinakita ni Hate sa Execration. Talagang natapat lang talaga sila sa pinakamalakas na team na Smart Omega. Ito nga lang yung team na nakasabay kahit papaano sa Bren Esports kagabi. At sasagutin naman natin yung mga posibilidad na talagang gustong kunin ni Sapno sa H2O kapatid, dahil nga bilib na bilib nga dito si Sapno. Pero parang malabo nga ito mangyari dahil mayroon pang Hate at mataas ang tiwala niya kay Hate na kahit anong mangyari, naniniwala siya na maibabalik niya pa rin ang dating niyang confidence sa paglalaro. Kukunin nyo ba si H2O? Guys, H2O, kung ako tatanungin, pwede naman kunin si H2O, pero syempre, di naman, meron din kaming player eh, meron pa kaming Hate. Syempre, naniniwala ako kay Hate, guys, naniniwala ako kay Hate na makabalik niya yung dating bangis na Hate eh. Puta ka lang par! Taka na si Hate talaga nung sobrang lupit ni Hate eh. Kayang-kaya niya rin yung mga ginagawa ng ibang panel eh. Baga talagang nawala lang talaga, biglang nawala eh. Parang nawalan ng gana eh. Kahit nga sa livestream ay lubos-lubos nga ang pagpuri ni Idol Sapno kay H2O dahil nga sa kagalingan nito sa paglalaro. Pero take note lang kapatid ha, sinasagot lamang ni Sapno yung mga nagko-comment sa kanyang livestream kung kukunin niya raw ba si H2O. Malamang sa malamang ay ang mga nagsasabi nga nito ay mga hindi solid supporters ng Execration dahil malamang sa malamang ay gusto nila papalitan si Hate. Pero tandaan nyo kapatid, isa si Hate sa hinangaan ko pagdating sa pagkucore. Oo, may mga pagkukulang siya, pero hindi naman sa lahat ng oras ganun siya maglaro. Pero naniniwala ako na maibabalik ni Hate yung dati niyang laruan. Gayon pa man, ang paglipat nga ni H2O sa Execration ay sobrang napakalabo dahil simulat sa pool ay hindi iniwan ni H2O ang Aether House. At hindi niya iiwan si Doggy na kahit nga binigyan niya ito ng choices noon, pero ang pinili niya pa rin ay ang mag-stay siya sa Aether House para lumakas palalo. Ngayon pa kayang nakapasok na sila ng MPL? Paano pag may kumuha na pro team kay H2? Hindi na yun guys, hindi na lilipat.
Depende na lang kung may magsulsul sa kanya. Hindi na nililipat guys. H2? Never. Never lilipat sa H2. Ay, ito lahat yan never lilipat guys. Ako nagsabi sa inyo. At saka nag-meeting nga kami. Tinanong ko sila kung ano gusto nila. Sabi ko, return, may gusto ba kayong tanggalin sa team nyo? May gusto ba kayong ipalit? May pro player kayo na gusto? Willing akong i-buy out. Sabi kong ganun. Sila na nagsabi, hindi boss dog, ganto yung problema. Sinabi nila yung problema. Okay. I got this. Ayun, sabi ko, alam niyo yung problema, solusyonan nyo. Pag may gusto kayong i-buy out, sabihin nyo lang sa akin. Pag may gusto kayong sabihin nyo sa akin. Ayoko yung may kakatok dito sa bootcamp. Oy, ako pala yung bagong member na next list. Alam mo yun, basta sabihin nila sa akin kung ano yung gusto nila. Like I said, I will provide. What you need, I will provide. Yes mo yun? Ayun lang. Ganun lang tayo guys. Puta mo, mahirap to guys. Wala tayong tao. Ayun lang yung ano natin. Peter kasi Chester, hindi naman guys. Ang problema kasi sa kanila kahapon ng putang ina. Eto kabado sila guys sa draft pick pa lang, kinakabahan na sila. So kaya doon ako sabi ko, holy shit. Ano nakita ko pinakita sa akin yung video draft pick pa lang tol, kabado na sila, wala na sa Ulma yung draft pick. Hindi, and si Yolo magpo-focus na lang sa team niya, tapos ako pala magko-coach siya next day solid. Ako na yung magko-coach. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat